Hello mga kabaho, si Rosco. Andito na naman yung babaeng nakatira sa Amerika pero mukhang wala sa Amerika. By the way, ano na dito sa fall pa lang dito sa Amerika, no? Fall pa lang. Pero yung ginaw niya, yung lamig is parang ano na siya. Parang pang winter na pero ano, fall pa lang. Pero ang ginaw na talaga. Ibilang tayo mga Pinoy is hindi naman tayo sanay sa malamig talaga. Yung balat natin is hindi siya panglamig. Excuse me. So, ang topic mo ngayon mga kabahaw is kung paano ko na-meet yung aking asawa. So, paano ko na-meet yung aking asawa? So, bago ko na-meet yung aking asawa is, syempre, dumaan muna tayo sa marami mga palpak na relasyon sa Pilipinas. Nagkaroon din naman ako ng mga jowa. Pero yung mga jowa ko is, lahat sila ginosting ako. Lahat sila ginosting ako, di ba? So, itong mga jowa ko is hindi ko maintindihan kung ginusto ba talaga nila ako or gusto lang talaga nila akong lukuhin. So, hindi ko alam kung minahal ba talaga nila ako or hindi ba. Wala na akong pakialam sa ngayon pero dati syempre iyak-iyak tayo no kay syempre pag nagka-boyfriend tayo, gusto natin parang siya na ang mapapangasawa para bang wala nang ibang lalaki sa mundo. So anyway, 9 years ako naging single kasi yung huli kong boyfriend, doon talaga ako nagka-trauma kasi basta grabe talaga yung dinanas ko doon sa huli kong boyfriend ko. Sabi ko tama na, ayoko na mag-boyfriend, ready na akong maging matandang dalaga. Kasi yun talaga ang plano ko, magmatandang dalaga na lang ako. Kasi na-meet ko yung asawa ko is ano na ako, 42 yata. So na-meet ko yung asawa ko bilang I mean, bago ko na-meet yung asawa ko, syempre nag-ano muna ako sa dating site. Kasi may kaibigan ako na nag-advise sa akin, sabi niya na, Carol, mag-ano ka kaya? Mag-try mo kayang mag-dating site kasi malay mo naman magustuhan ka ng mga foreigner. Kasi bilang sa Pilipinas yung mga beauty nating mga Pilipina is nilalait-lait lang sa Pilipinas. So sabi ng kaibigan ko, try mo mag-dating site kasi yung mga foreigner type nila yung mga Pilipina. Ngayon, so nag-try ako sa dating site. Siyempre, inabot din ako ng pagka nandun ka sa dating site, hindi ka naman agad-agad makakatagpo. Diyos ko, marami ka ring may encounter na mga bastos, mga scammers, mga sinungaling. Hindi rin madali sa dating site. Nag 6 years ako bago ako nakatagpo ng itong asawa ko nga, seryoso siya talaga. Pero yung may mga seryoso din naman kaso wala silang walang isang salita yung naging boyfriend ko na taga Canada. Ano, okay na sana siya kaso pagdating na nasabi niya na dalawin niya ako. Pagdating yung marapit na yung araw na gusto niya na akong dalawin na i-visit sa Philippines, hindi na naman, marami na naman siyang alibay. Sabi ko, wala na to. Ayoko ng ganito. So, hiniwalayan ko yun. Nagpapadala sa akin yun ng pera, pero konti lang naman. Pero in fairness, hindi talaga ako nanghihingi ng pera sa mga foreigner, hindi talaga. So, ito na nga, na-meet ko yung asawa ko sa dating site. Na-meet ko siya at isa sa nagustuhan ko sa asawa ko is hindi siya bastos. Hindi siya yung nanghingi ng mga picture na ganito, pakita mo yung ganito mo, para mapatunayan kung na babae ka, ganyan. Kasi yung iba, para mapatunayan kung babae ka, pakita mo yung ganito mo. Yung mga ganyan ba? Ganon. So, yun. Isa yun sa nagustuhan ko sa asawa ko. Tapos, na-meet ko yung asawa ko, nag-video call kami, syempre, hiningi niya ano ba tawag dati, Skype pa yun Kasi gusto niya makita kung totoo ba ako na tao kasi yung asawa ko bago din ako na-meet, marami na rin siyang na-encounter na mga scammers din yung hindi nagpapakita sa camera, yung ganun. Tapos nanghihingi ng kung ano-ano. So sabi ko, syempre, binigay ko sa kanya, nag-usap kami, video call kami. Yun, sabi ng asawa ko, ano ko pa lang siya noon, parang, wala pa, parang usap-usap lang. So sabi niya, okay, totoo ka pala, ganyan-ganyan. Ano lang kami nun ha,
nag-message kami halimbawa nag-message kami kahapon sa isa't isa, pero ako talaga yung unang nag-hi kasi ako ngayon naghanap sa dating site so nag-hi ako. Hindi lang siya ang hinay ko, madami akong hinay na mga lalaki, pero yung asawa ko ang nag-response. Ay yung naging asawa ko yung nag-response sa akin. So yun, usap kami sa video call, sabi niya, Carol, kasi ayoko nang pahabain tong pag-uusap natin sa video call kung hindi man lang din tayo magkakagustuhan sa personal. So ang gusto niya, visit na siya agad ng Pilipinas para makita kung magkagustuhan kami sa isa't isa, kung gusto niya ako or kung gusto ko siya. Ganon. Kasi sabi niya, ayokong patagalin na lagi tayong nag-uusap dito tapos at the end hindi naman tayo magkakagustuhan sa isa't isa. So nagsasayang lang tayo ng oras. So sabi niya, i-visit kita dyan within a week from now. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Sabi ko, talaga lang marami na kasing nagsabi sa akin na na i-visit pero hindi namang sabi ko, okay. Pero hindi ako naniniwala na i-visit niya ako. Kasi marami na nga nagsabi sa akin na na i-visit kita pero pagdating ng malapit na yung araw na date na sinabi niya, ayaw naman. So sabi ko sa asawa ko, okay, sige kung gusto mo. Ganun. Aba, nung mga sumunod na araw, sabi niya, Carol, nasa airport na ako, darating ako bukas. Ano pa lang kami Bali 2 weeks pa lang namin yun na pag-uusap. 2 weeks pa lang kaming nag-uusap everyday sa video call. Tapos, sabi niya, nasa airport na ako dito sa Atlanta, dito sa Amerika. I might be arrive tomorrow, ganyan. Nagulat ako. So need ko kasi nagtatrabaho pa ako nung pumapasok pa ako. Need kong mag-file ng ang tawag nito, leave of absence. So binayagan naman ako kasi syempre minsan lang naman ako no. So yun, nagkita kami ng asawa ko. And thank God naman, nagustuhan naman niya ako kasi ang kasi ng asawa ko, hindi din ako nahingi ng pera sa kanya. Nag-offer siya ng pera pero syempre kunwari lang yun. Hindi ko tinanggap yung yung offer niya na pera. Kasi nung nag-video call pa lang kami, sabi niya, padalang kita ng pera, ganito, ganyan. Para may pang ganyan. Sabi ko, may trabaho naman ako, hindi ko kailangan ng pera mo. Kasi sabi ko, may trabaho naman ako. So parang siya doon, parang na-impress siya doon sa akin. Parang siya na, kakaiba tong babae na to. Pero syempre, kunwari lang yun, Pero yun nga, So, yun, nagkita kami ng asawa ko, 2 weeks lang. 2 weeks kaming bumisita lang siya 5 days. 5 days lang para lang makita ko siya, makita niya ako, para lang malaman namin kung magkakagustuhan kami sa isa't isa. So siguro nagustuhan niya ako at nagustuhan ko rin naman siya kasi mabait nga yung asawa ko, hindi siya bastos. Hindi siya talaga bastos. So hanggang dyan lang muna yung aking chika, kasi medyo mahaba na yung aking video. Baka wala nang manood. So kung may mga questions kayo and anything about sa paghahanap ng foreigner, comment down below. Charot! Comment down below. Hindi, lang kasi, para may upload lang ako sa aking So, wala naman akong may topic, kaya, ko na lang, yung buhay ko na lang, tsaka ng asawa ko na, yun yung itatopic ko. Yun, so, hanggang dito lang muna mga kabahaw, kasi medyo mahaba na yung aking video. See you next time on my upcoming videos kung may mga magtatanong. Maganda rin kasi pag may magtanong para alam mo kung ano itatopic. So anyway, mga kabahaw, ito lang ang masasabi ko, kung ano ka, kung sino ka, yun ka, kahit saang lupalop ka man, dalhin ng kapalaran. Okay, bye mga kabahaw, till next time!